Boses ng Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At sa ngalan ng Allah mapagpalang, mabagin at maawain, katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pagpasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway itampok ang ating pinakahuli-hulihang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, mga kaibigan, ay ito naman po yung ating programang Boses ng Islam, dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV 83. At ngayon ho ay araw ho ng Friday, September 5, 2025. So ngayon ho mga kapatid, ay ang araw ho ngayon ay Maulud, ang Maulud al-Nabi. At ika-12 ng Rabi Awal at 1447 EH ay tumutugma sa September itong 5, 2025. Ang araw na ito ay minarkahan ang malawak na paniniwalang kaarawan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ginugunita ng maraming Muslim sa buong mundo bilang isang oras para sa pagsamba, pagninilay-nilay sa kanyang mga turo at mga gawa at kawanggawa. At iba-iba ang mga pandiriwang, ngunit kadalasan kinabibilangan ng mga prosesyon o pag-iilaw ng mga muski at tahanan sa buong mundo ho, at ang mga pagtitipon para sa pagpuri. Ano ang Maulid al-Nabi? Ang Maulid al-Nabi ay kilala rin bilang Maulid o Eid Milad o Nabi, ay isang pandiriwang sa gumugunita sa kapakanakan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinagdiriwang ito ika-12 na araw ng buwan ng Islam ng Rabiul Awwal, habang ang insaktong pitsa ng kapanakan at pinagtatalunan ang ika-12 ng Rabiul Awwal ay pinakaraniwang araw ng padiriwang. O ano ang mga mangyayari sa araw na ito? Pagsunod sa relihiyon, ginagamit ng mga Muslim sa buong mundo ang araw na ito upang pagnilayan ang buhay, awa at karakter ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pagsamba sa pagwanggawa, ang mga gawa ng pagsamba, pag-alaala at pag-ibig sa kapwa ay karaniwang gawain. Yan po mga kapatid, ang araw na ito ay talaga ho namang binigyan po ng pagpupugay ng mga Muslim sa buong mundo ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya po yung nagkumplito bago nilisan ng ating mahal na Propeta Muhammad ang mundong ibabaw nito, ay napakalat na ho niya yung pananampalatayang Islam, at marami pong yumayakap sa pananampalatayang Islam, kapatid na dato sa ilila. So ngayon ho ay ang ating paksa ho mga kapatid ay patungkol ho sa iman. Ano po ba yung iman? Ang iman ho ay nahati po ito sa 6 na pananampalataya. Yan po yung karugtong ng ating tinatalakay doon sa ano po yung Islam at ano po yung haligi ng Islam. At siyempre ho, siyempre tayo naman po na mananampalataya sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan ho ay bilang pag-uugas ho sa ating mga nagawang kasalanan noon, so bilang pagbabago para tayo po ay mapalapit sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan ho ay itayo natin yung 5 haligi ng Islam, yung tinalakay ho namin yung nakaraang ganitong oras, araw din ho ng Friday, yung tinatawag na 5 haligi ng Islam, yung paniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung itinakdang pagdarasal sa itinakdang oras. Kaya
ang mga Muslim po sa buong mundo ay isinasagawa po yung pagdarasal na isang araw 5 bisis sapagkat dahil yan po yung inihiling ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na paulit-ulit ho yan na sinasabi diyan sa banal na Quran na sinasabi ho, waqimis salata lidikri. Tayo po ay magpupugay, magdasal sa itinakdang oras sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagtatanggal ho sa ating mga nagawang kasalanan. Ano po? So ngayon ho mga kapatid, yun po yung pangalawang haligi ng Islam at yung pangatlong haligi ng Islam na tinalakay natin noon ay yung jaka o yung pagbibigay kawanggawa sa mga maralita. So nandun po yung mga aya, yung mga sinasabi ng Allah na mga gantimpala sa mga nagbibigay ho. Yung pangapat po, yun po yung Ramadan. Pagdating po ng Ramadan ay isasagawa po yan. Kasi sa araw ng pag-ukum po yan mga kapatid, ay tatanong din ho yan sa atin yung ating paniniwala sa kaisa ng Allah, paniniwala sa pagdarasal isang araw 5 bisis. Tatanong din ho yan sa atin at pagbibigay ng kawanggawa. At pang-apat yung pag-ayuno sa araw ng Ramadan at isang taon po yan ginugunita bilang pagsunod po sa mga sugo at propita. At pang-lima, yun po yung tayo po ay mag-hajj kung may kakayahan. Yun po yung tinalakay natin noong nakaraan. So ngayon, papasok na po tayo dahil nakumplito po natin ang Islam doon sa 5 haligi. Pupunta naman po tayo sa 6 na pananampalataya sa Islam. Ano po ba yung 6 na pananampalataya? Teka muna, nagtataka ho yung mga kapatid natin. Ano po yung 6 na pananampalataya? Di ba? Kapag sa gwardiya, kapag maggwardya ka, dato sa ilila. Siyempre, isa sa ulo mo po yung 11 General Order. So ngayon, paano po tayo na pupunta doon sa sinasabi ng mga sugat propita na kami ang daan tungo sa paraiso ng Allah? Kasi lahat po tayo mga kapatid ay ang ating inahangad ay paraiso. Ito po yung 6 na iman nito, napapaloob po lahat dyan. Kapag yan po ay makumplito ho natin kapatid, Allahu Akbar, Allahu Alam. Ang Allah na ang nakakaalam. Kasi siya mismo ay nagsabi. Sinasabi niya sa kanyang banal na Quran, paniniwalaan po yung 6 na iman. Ano po ba yung 6 na iman? Una-una, yung ang paniniwala sa kaisahan ng Allah. Yan po, yung una-una. Pangalawa po, yung pong paniniwala sa mga sugo at propita. Pangatlo ay maniniwala po sa mga kasulatan. Pang-apat, maniniwala po tayo sa destiny o yung kahinatnan natin, ano nangyari sa atin. Opo, yan, ipaliwanag po natin yan. Isa-isahin po namin kay Dato Saylillah, Kamsali. Dahil siya po ay magbabasa dyan. Pang-apat po na iman, yung po yung, pang-limang iman, yung po yung tinatawag na maniniwala po tayo sa mga anghel. Kasi may mga anghel po na nagbabantay sa atin. Kaliwat kanan po yan, nagbabantay po sa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang-anim, maniniwala po tayo sa araw ng pag-ukom. Yan po mga kapatid, yung 6 na pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil natayo po natin yung 5 haligi ng Islam, ay atin naman pong papasukin yung paniniwala. Paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan po mga kapatid. At ito po yung ang paniniwala sa kaisa ng Allah. Ang paniniwala sa kaisa ng Allah ay ang pananampalataya sa kaisa ng Allah bilang natatanging Panginoon o tagapaglikha sa sanlibutan. At siya ay sandigan ng lahat, nagbibigay biyaya sa lahat ng kanyang nilikha. At siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kadakilaan. Astagfirullah. Kadakilaan. At tanging siya ay nakababatid sa lahat ng kung ano ang meron sa kalangitan at kalupaan. At ang lahat ng nangangailangan sa kanya tulong. At kailanman siya ay walang pangailangan kaninuman. Tinan mo, hindi siya nangangailangan. Siya lamang ang mga nakakatangi at nakarapat na pag-aalayan ng lahat ng pagsamba na walang halong pagtatambal at siya ang nagmamay-ari sa lahat ng magagandang pangalan at mga naganap na katangian. Yan ho mga kapatid. So yan po ay ito po ay yung kaisahan. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, ito po ay nahati po sa 3 aspeto. Oo.
Para maniniwala po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba itong tatlong nahati na bahagi na sa kaisa ng Allah? Una-una po, yung Tauhid ar-Rububiyyah. Ibig sabihin, kaisahan ng kanyang pagka-Diyos. Di ba? At yung pangalawa, yung tinatawag na Tauhid al-Uluhiyyah, kaisahan ng ating pagsamba sa Kanya. At ang pangatlo, yung po yung tinatawag na Tauhid wal-Asma wa Sifat, kaisahan ng Allah sa Kanyang mga pangalan at katangian, mga kapatid. So ating pong bigyan ng talata sa banal na Quran. Ito po ay babasahin po ng ating kapatid na si Dato Saylila Kamsali. At ito po ay mababasa ho natin sa Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1 hanggang 4. At ganito po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babasahin po ng ating kapatid na si Dato Saylila Kamsali. Basahin mo, kapatid na Saylila. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayan po ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Al-Ikhlas, chapter 112, verse 1 up to 4. At ganito ang sinasabi sa ating wika, para maintindihan po natin, mga kapatid, dahil doon sa sinasabi ho natin na kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganito ang sinabi ng Allah doon sa binabasa po ng ating kapatid. At ang sabi doon sa Suratul Al-Ikhlas, sabihin mo, yan, siyang si Allah ay kaisa-isa. Tinan mo yan. At si Allah ay ang dulugan sa pangangailangan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At hindi nagkaroon sa kanya ng isang kapantay na isa man. Ayan ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. So kapag ang Diyos ay nanganak, makapangyarihan siya, siyang lumikha ng langit at lupa. Doon sa binabasa po natin, yung tinatalakay po natin. Nanganak siya. Paano yung anak na ay may kapangyarihan na rin? Paano nanganak yung kanyang anak? Naging apo na niya. May kapangyarihan na rin yung kanyang apo. Astagfirullah. Sapagkat malinaw ho, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, na hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak at walang katulad, walang kagaya at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Yun ang sinasabi ng Allah. Malinaw ho, kapatid. Bakit hindi po tayo naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya mismo ang nagsabi sa kanya na ang kanyang sinasabi ay hindi siya ipinanganak, hindi nagkaanak, walang katulad, walang makagaya sa kanyang kapangyarihan. Siya lamang, mga kapatid. Yan po yung unang iman na pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po, ang ating paliwanag po, mga kapatid. So yan po yung tinatawag na Tauhid ar-Rububiyyah, kaisahan sa kanyang pagka-Diyos. At ang pangalawa ay Tauhid al-Uluhiyyah, sa kaisahan ng ating pagsamba sa Kanya. Ano ba? Ang mga sugo at propita, sila ay sumasamba. Mula kay Adan hanggang sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanila nawa ang kapayapaan, sila ay sumasamba sa nag-isang tagapaglikha. Bakit? Ito ay sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi na mismo, sangkatauhan, sambahin si Allah. Ito ay mababasa ho natin sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 2. Okay? 21. At ito pong sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babasahin po ng ating kapatid. Basa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. At anong sinasabi ng Allah sa ating wika? Ayan. Ano sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 21? Sabi niya, O sangkatauhan, sambahin ninyo ang tagapangalaga ninyong Panginoon na lumikha sa inyo
at sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid. Ayan, sinasabi ng Allah, malinaw po. Hindi na sinabi, o taga Mindanao, sambahin ninyo, o taga Saudi, o sangkatauhan, sambahin ninyo ang Allah na siyang lumikha sa atin. At sa mga nauna, malinaw na sinasabi niya. Sambahin siya. Yan po yung tinatawag na Tauhid al-Rububiyah. At saka yung Tauhid al-Uluhiyah, kaisan ng ating pagsamba sa Kanya, kapatid. Di ho ba? Kasi kung ibang sinasamba mo kahit ano-ano dyan, mga kahoy, mga siminto, ay kinapuutan ng Panginoong Allah yan. Hindi yan inuutos ng mga sugo at propita. Dahil sila po ay mga mensahero na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo po ay mananampalataya, lagi po tayo magdarasal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung tayo po ay hindi natin sambahin ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaisahan, nasarado po ang ating gantimpala sa kanya, mga kapatid. Yan po yung ating ibibigay sa kanya pagdarasal. Tulad ng sinasabi natin nakaraan, ang mga sugo at propita ay napakarami po yung kanilang mga pagsamba, sapagkat ang ating huling sugo na siya nagkumplito. Kinumplito na yung pag-ayuno natin nung panahon na yon, ay mahaba pong pag-ayuno. Hiningi niya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ariyo ko ba? Mga kapatid, ito po ay para tayo po ay papasok doon sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi marami pong nagsasabi, kapatid, na saylila. Paano makapasok sa paraiso? Yun po yung mga katanungan gawin natin yung mga utos ng Allah sa mga sugat propita para tayo po ay makapasok doon sa kanyang paraiso. Di ho ba? Ayan. So anong sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 152? Basahin mo po, kapatid Ajiri. Falkuruni alkurkum waskuruli wala takfurun. Ayan po ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang isalin po natin sa wika nating maintindihan. Ayan. At anong sabi? Sa makatuwid, inyong alalahanin ako. Sinabi ng Allah. Sa pagdarasal at pagluwalhati, alalahanin ko rin kayo. Sinabi ng Allah magkaroon kayo ng damdamin ng pagpapasalamat. Papasalamat sa akin sa hindi mabilang na biyaya sa ipinagkaloob ko sa inyo. At huwag magtakwil sa pananampalataya. Allahu Akbar, maliwanag po mga kapatid. So ibig sabihin, kung tayo po ay manalangin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nang bukal sa puso po natin, hindi yung nagdadasal ka, pakitang tao lang Di ba? Marami po dyan mga kapatid, tulad nung nangangaral kanina sa araw ng Friday, ay maganda po yung kanyang mga talumpati. May oras po tayo Anong oras natin? Kahit may trabaho po tayo, may oras tayo, kapatid, na dato sa ilila. May oras tayo, tinan mo, pag tayo papasok sa mga trabaho. Minsan, pagtanghalian, di ba? Break time yan. Ilang minuto lang pagtsagawa ng pagdarasal. Minsan may break time din sa alas 3. Di ba? At pagdating ng oras, hindi naman umabot ng 24 hours ang mga trabaho na yan. Uuwi din tayo alas 6. Di ba? May oras pa tayo alas 7 sa umaga. Wala namang umagang alas 5 na trabaho. Kaya minsan mga kapatid, ay naubos na po yung oras natin. Di ba? Malinaw po na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Na kailangan ay sumamba po tayo sa kanya. Hindi yung sumasamba tayo doon sa mga, maraming mga tinatawag o anong pagdarasal.
Kaya ang mga sugat propita ay isa lang yung kanilang pagdarasal. Lumuluhod sila nagpatirapa. Bakit lumuluhod nagpatirapa ang mga kapatid natin na Muslim sa buong mundo? Dahil sinosurrender po natin yung ating mga buong. Kaya nga sabi ng Panginoong Allah, mahalin niyo ako ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong isip. Hindi yung magdarasal ka doon na humingi ka lang, ya Allah, bigyan mo ako ng maraming asawa, ya Allah, bigyan mo ako ng maraming pera. Allah, astagfirullah. Hindi ganoon, kapatid. Ha? Allahu Akbar. Alam ng Allah, sinasabi ng Allah eh. Kung kayo ay taimtim na manalangin sa akin, at pakinggan ko kayo, bibigyan ko kayo ng gantimpala. Yan ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yung tauhid al-asma wa sifat, kaisa ng Allah sa kanyang mga pangalan at katangian, mga kapatid. Ito ay nangangahulugan ng pagpapatunay sa lahat ng pangalan at katangian ng Allah na hindi binibigyan ng ibang kahulugan o pinapapalitan o binabago at iba pa. Ito ay mababasa natin sa banal na Quran. Mababasa natin sa Suratul Al-A'raf, chapter 7, verse 180. Yan. At mababasahin ng ating kapatid. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fil asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yan ho mga kapatid ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ho mga kapatid, at medyo mahina po, pasensya na po kayo. Ano sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran? Ganito pong sinasabi ng Allah. At ang lahat ng pinakamagandang pangalan ay akin, sabi ng Allah. Ni Allah. Kaya't siya ay tawagin ninyo sa mga pangalang yaon at iwan ninyo ang mga pangkat ng pagbababuluan, nagpapabulaan o nagkakaila o umuusal ng walang galang na salita sa kanyang pangalan, siya ay gagantihan sa kanilang mga ginagawa. Yan o mga kapatid, hindi pwede gawin na mga iba't ibang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di po ba? Kaya, si Allah mismo ay nagsabi yan eh. Natatawagin natin siya sa pangalan. Doon sa kanyang sinasabi na siyang Allah. Yan po ay binasa po natin nung magpuprograma natin na hindi pwede gawin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala kanino man o gawa-gawa ng tao sapagkat siya mismo nagsabi. 99 of the name of Allah. Pagpaliwanag po natin yan sa another na ating programa kasi mahaba po ito mga kapatid. Yan po. Iniingatan po kaya nakipapansin po natin mga kapatid ang ating mga kapatid ho sa pananampalatayang Islam. Lahat po tayo, mga kapatid, ay tandaan ninyo, kahit anong tribu yan. Mapabisaya na Muslim, Allah ang tawag sa kanyang Panginoong Allah. Ma-Chinese na Muslim, Allah ang tawag sa kanyang pangalan ng kanyang Panginoon. Chinese na Muslim, Allah. Arabic na Muslim, Allah. Amerikano na Muslim, Allah. Di ba? Yan o kapatid. Yun po yung sinasabi po natin na yung kaisahan ng Allah. Ibig sabihin, paniniwala sa kaisahan ng Allah. Yan po ay nahati sa tauhid, tatlong tauhid, tauhid ar-rububiyya, at kaisahan ng kanyang pagka-Diyos, at tauhid al-uluhiyya, kaisahan ng ating pagsamba sa Kanya. At yung pangatlo yung tauhid al-asma wa sifat, kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at katangian. Yan o mga kapatid. Yan po yung unang iman, pananampalataya sa Allah. Kasi kapag hindi mo sundin yan, napaligaw ka na kapatid. Napaligaw ka na. Hindi mo na nasusunod yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So, dadako naman po tayo kapatid doon sa pangalawang iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi 6 po yan eh. Pangalawa, ang paniniwala sa mga sugo.
Ha? Kasi hindi ka tunay na mananampalataya sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung isa sa mga propeta na hindi mo sinunod, pinamarisan, aba, hindi ka tunay na mananampalataya sa Allah. Sapagkat mismo ang Allah ay nagsabi, sa kanyang banal na Quran, na kailangan ho ay paniniwalaan po natin ang mga sugat propeta dahil iisa lang kanilang layunin upang sambahin ang nag-iisang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, bigyan po natin ng sura. Ito po ay nababanggit po ang mga pangalan ng mga sugat propeta sa banal na Quran. Anong sabi ng Allah sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 36. Okay? Ito po sinabi ng Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Masya Allah. So atin pong isalin sa wika na ating maintindihan, kapatid. Doon sa sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ito pong sinabi ng Allah. Ay nagsasaad na nagpadala kami ng sugo sa bawat pamayanan. Na nagsasabi, sambahin ang Allah at iwasan ang mga huwad na Diyos. May mga nagabayan ng Allah sa kanila at meron din mga naging karapat-dapat sa pagkaligaw. Kaya't maglakbay kayo sa mundo at tingnan ang naging wakas ng mga tumangging maniwala. Ang talatang ito ay nagbibigay diin na ang layunin ng mga sugo ay malinaw na iparating ang mensahe at ang mga tao ay dapat makakita ng ebidensya sa kaysaysayan na mga sumusuway sa utos ng Diyos. Allahu Akbar. Tinan mo yung mga kapatid. Maliwanag po na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan nga, yung mga tao na ginagamit po nila yung kanilang puso't isipan, sinaliksik nila, ay kanilang nasumpungan, yung mali pala yung kanilang pananampalataya. Sila ay yumayakap. Sinasabi ng Allah, ang karamihan sa mga tao na patnubayan, sila ay napatnubayan sa akin. At yung mga tao na matitigas ang kanilang puso, ayun ay hindi pinatnubayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo po mga kapatid, na ipinanganak po sa Islam, kailangan mag-aral po tayo. Kailangan ituro po natin yung ano ang pananampalatayang Islam. Dahil kailangan po ay meron tayong na ebidensya na sinasabi ng Allah sa mga hindi mananampalataya. Tayo may ebidensya tayo eh. Dahil ito ay salita ni Allah. Hindi ito salita ni Propeta Muhammad, ni Jesus, si Abraham, si Noah, sapagkat ito ay salita ng Allah. Mismo sinabi ng Allah yan. Atin pong sinasalin sa wika na ating maintindihan. Di ba? Mga kapatid, gumising na po tayo. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya po ay nagsugo sa mga sugot propeta. Dahil pinaliwanag niya ang mga propeta na yan. Pati nung unang propeta ay pinahayag din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Lahat po na mga angkan ni Adan, iisa lang ang pinagmulan natin. Iisa din ang ating tagapaglikha. Iisa din yung ating uwian. Iisa din yung kamatayan natin. Paano pag mamatay tayo? Hindi tayo iisa. Di ba?
kailangan, kung ano yung utos ng Allah, ay sundin po natin sa mga sugo at propeta. Yan po yung mga pangalawang iman na para maitayo natin tayo mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y binabanggit ang unang tao na sinasabi ng Allah. Ito'y mababasa natin sa Suratul Nisa, chapter 4, verse 156. Anong sinabi ng Allah? يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yan po, Sadaqallahul Azim. Yan po sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atin po isalin sa wika natin maintindihan mga kapatid. Para maunawaan po natin. Mismo ang Allah ay nagsabi sa unang tao. Ito po sinabi ng Allah. O mga tao, tinan mo yan. Mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo sapagkat siya ang lumikha sa inyo. Mula sa mga nag-iisang kaluluwa. Ang ama ninyo si Adan. Lumikha mula kay Adan. Nang kabiyak nito si Iba na ina ninyo at nagpakalat mula sa dalawang ito na mga dako ng lupa ng mga maraming tao, kalalakihan at kababaihan. Mangilag kayong magkasala kay Allah na humiling ang isa't isa sa inyo sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng pagsabi, humiling ako sa inyo na sa pamamagitan ni Allah na gawain mo ang ganito, mangilag kayo sa pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anakan na nag-ugnayan sa pagitan ninyo. Tunay na si Allah lagi ng inyong ay nakapamasid, kaya walang nakakaalpas sa Kanya na anumang mula sa mga gawain ninyo, bagkus nag-iisa-isa siya sa mga ito at gaganti siya sa inyo sa mga ito. Ayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag po na nagmula po tayo sa unang tao at pinarami niya ang maraming kababaihan, maraming kalalakihan. Sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanda ng paglikha niya sa tao ay apat. Lumikha siya ng unang tao si Adan. Lumikha siya ng kanyang kapares si Iba. Lumikha siya ng maraming kababaihan at lumikha siya ng maraming kalalakihan at lumikha siya ng may ina, walang ama. Yan po ay tanda na makapangyarihan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo sinasabi ng Allah doon sa kanyang banal na Quran na kailangan magmamahalan po tayo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu liyaki wa yuhibbu li nafsihi. Mahalin man ninyo ang inyong kapwa. Ang pagmamahal sa inyong kapwa katulad sa inyong sarili. Yun pong sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba, mga kapatid? Sino man ang mga kapatid na Muslim na mag-away-away, ay hindi tanggap ang ating pagdarasal. Kailan 3 araw? Magkaunawaan na yan. Magmamahalan na yan. Papaano na? Patayin mo ang inyong kapwa Muslim Allahu Akbar. Magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po mga kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, isa't isa sa inyo. At gagantihan ng Allah. At yung mga tao na sila ay lumabag, ay gagantihan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ganti? Dito pala sa mundo, parurusanan ng Allah Kaya yun yung sinasabi po natin mga kapatid, na tayo po ay magkakaisa,
magbuklod, parang hawak kamay, parang ano, yung mga siminto na namuog. Ganon, kapatid, ang pagmamahalan sa isa't isa. Ha? Yan po, kapatid. At ano pang sabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran? Ito'y sinasabi niya. Yung mga propeta at sugo. Anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran? Ito ay mababasa po natin sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 136. Ito pong sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sugo at propeta. Okay? قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okay, atin pong isalin sa wika natin maintindihan mga kapatid. Sinasabi ng Allah, ganito po, para maintindihan po ng ating mga kababayan nakikinig sa oras nito. At sinabi ng Allah, ipabadya o mga Muslim. Kami ay sumampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinagkaloob sa amin at ang sa mga ipinapahayag kay Abraham, Ismail, Isaac, Jacob at ang 12 tribo at sa mga ipinahayag kay Moses at si Jesus at sa mga ipinahayag sa lahat ng mga propeta mula sa kanilang Panginoon, kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtangi-tangi at kay Allah lamang kami ay tumatalima. Ayan malinaw na kapatid. Yan po ang mga sinasabi ng mga sugo at propeta. Alam mo kapatid, dito natin makikita yung tinatawag na yung kapalaran. Tapos na. Bago po tayo nilikha ng Panginoon Allah, tapos na po tayo. Diyan, ito ay mapaliwanag po natin dito sa ating tinatalakay. Yan po yung pangalawang iman, maniniwala po sa sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga propeta na hindi ninyo pinamarisan, sinusunod, ay hindi po tayo tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? Tulad si Jesus ay minamahal ng mga Muslim sa buong mundo yan. Bakit? Dahil yung kanyang mga gawain ay sinusunod ng mga Muslim. Tulad nung kanyang greetings, Salamu alaikum. Sumayo na ang kapayapaan. Yung kanyang pag-ayuno. Yung kanyang pagpatirapa. Yung kanyang mga balbas. Yan, sinusunod po ng mga Muslim sa buong mundo. Di ba? Yung mga iba ay minamahal lang nila si Jesus. Sapagkat ang mga Muslim sa buong mundo ay wala pong isa sa mga propeta na hindi pamamarisan. Minamahal na mga Muslim yan sa buong mundo. Yun, yung binabanggit to sa Quran. Na mula kay Adan, Noah, Abraham, Moses, lahat, yung 12 tribo, na anak ni lahi ni Jacob, yan. Yan po mga kapatid. Maliwanag po yan. So ngayon yun po yung pangalawang iman na pananampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumako na po tayo doon sa tatlong iman. Yung ang paniniwala sa mga aklat na pinanaog ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paniniwala po tayo sa mga aklat. Ano ba yung mga aklat na yan? Yan po ilinawin po natin. Ang Allah ay hindi inahayaang mamuhay ang sangkatauhan nang walang manlang gabay. Kaya naman siya ay nagpadala ng mga aklat o revelasyon sa kanyang mga sugo at propita. Tingnan mo. Subalit paglipas ng panahon, sumasama rin itong mawala kasama ng mga propitang may dala ng mga... Noong panahon na yun mga kapatid. So ano po ba yung mga daladalang mga kasulatan?
Kasi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay 1,000 po yung pinadala na ng mga sugo at propita. Dahil doon sa mga propita na yon, ang ginawa po ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, in-exam niya. Examination ba? Parang katulad ng nakatapos ka sa pag-aaral, halimbawa, pulis ka, siyempre may exam yan. Pag hindi ka makapasa, hindi ka maging pulis. At ganun din yung mga attorney. So, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ginawa po niya, kasi 5 lang yung pinadala ng Panginoong Allah na kasulatan mula sa Kanya mismo galing sa Allah. In-exam niya ang mga propita. Ang nakapasa ng mga propita is 25 na prophet. In-exam na naman niya yung mga 25 na prophet. Ang nakapasa lang 5. So yun yung binigyan niya ng mission order. Ano yung mission order? Yung tinatawag na galing sa Kanya. Para hindi maligaw yung mga tao. So ano po ba yung ipinadala ng Panginoong Allah Subhanahu ng mga aklat? Una-una yung tinatawag na suhop o kalatas ni Abraham. Pangalawa, yung Taura. Yung Taurat o 10 Commandments ni Moses. Yung pangatlo, yung Jabor o Salmo ni David. Yung pang-apat, yung Injil, Ebanghelyo ni Isos. O yung panglima, yung Quran. Tinan mo yan. Yan po yung kasulatan mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinadala sa mga pinagkatiwalaan na mga tao o propita. Parang katulad kapatid na Jire, ikaw ay karatista ka. Karatista ka, magaling ka. Hindi mo pwede ibigay doon sa mga pupils mo, yung kaalaman mo. Mamili ka doon sa isa, iiwanan mo doon. O ganun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapatid. Subalit, mahabagin pa rin ang Allah at ipinadala niya ang huling kapayagan na tinatawag na Al-Quran at ang tanging aklat na napanatili na original ito, nag-anyo at language dahil dito ay sinasaulo at sinasabuhay ng mga naunang mga Muslim. Yan po yung huling kapayagan sapagkat yung mga naunang kasulatan ay nangawala na. Dahil sa kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Kanyang ipinadala sa huling sugo. So yan po mga kapatid, ay bigyan po natin ng talata na mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagsabi sa Kanyang banal na Quran na ipinadala ang mga kasulatan na yan, yung tinatawag na suhop, kalatas ni Abraham, yung Taura ni Moses, yung Jabor, Salmo ni David, yung Ebanghelyo. Yan ay linawin po natin. Mismong Allah nagsabi sa banal na Quran, ito po. At mababasa po natin sa Suratul Ahla, chapter 87, verse 18 up to 19. Basahin po ni kapatid na Sailila. Inna hadha lafi sukhufil ula, sukhufi Ibrahim wa Musa. Ayan. So atin pong mababasa ho sa sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang banal na Quran. Doon sa mga kasulatan na yon, ito po sinabi ng Allah. Katotohanan, ito ay nasa mga aklat na naunang kasulatan, sa mga kasulatan ni Abraham at Moses. Ayan, napakalinaw po mga kapatid. Mismo ang Allah ay nagsabi na yung suhop ni Abraham at yung Taura ni Moses na ipinadala sa kanila. Di ba? Yun po mga kapatid. Ngayon, bigyan din po natin ng linaw yung Salmo ni David. Na mismong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sinasabi niya sa banal na Quran. Kasi mahirap po kapatid na tayo po ay puro kuro-kuro palagay lang, haka-haka tayo, ay mahirap po yun. Ito po kami ay pinag-iingatan po namin ito mga kapatid, ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mismo binabanggit ng Allah na yung kasulatan na yun, na yung Salmo, yung Zabor ni David. Ito po ay sinabi ng Allah sa Suratul An-Nisa, chapter 4, verse 163. Ganito ang sinasabi. Ayan. Inna
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sadaqallahul Jami. Okay? Atin po isalin sa wika natin maintindihan na sinasabi ng Allah. Doon sa ipinadala kay David. Yan po ang sinasabi. Ayan, babasahin po natin. Ayan, at ito po sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andali po. At medyo, yan. Sinabi, katotohanang ikaw Muhammad ay binigyan namin ng inspirasyon. Kung paano rin naman namin binigyan ng inspirasyon si Noah at ang mga propeta na sumusunod sa kanya. Amin din binigyan ng inspirasyon si Abraham, Ismail, Isaac, Jacob at Alasbat. Ang 12 anak ni Jacob, si Jesus, Job, Jonas, Aaron at Solomon. At kay David ay aming ginawad ang salmo. Allahu Akbar. Tinan mo yan. Maliwanag po kapatid. Mismo ang Allah ay nagsabi. Dahil ang Quran po kapatid, ay marami doon na sinasabihan doon ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ikaw Muhammad. Binigyan niya ng inspirasyon yung mga nauna, mga propeta. At si David, ipinahayag sa kanya yung salmo. Yung po yung Zabur. Yan ay salita lamang ng Allah yan. Walang dagdag, walang bawas. Kasi marami nagsasabi, nagmula daw yung yung Quran Sabi ko, ang Quran yan po ay huling tipan, huling revelasyon na ipinadala sa huling sugo. Na hindi siya sinugo dito lamang sa bayan. Hindi katulad ng mga propeta ay sa bayan lang. Hindi katulad ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sangkatauhan. Di ba? So ngayon, ay dadako na po tayo doon kay Hesus Kristo na binabanggit din sa Quran. Siya po yung nagpapatunay doon na kanya ipinamahagi ang mga kasulatan na una sa kanya. Ito ay mababasa po natin sa Suratul Al-Ahzab, chapter 61, verse 6. Ayan po, at ito pong sinasabi ng Allah. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما
قالوا هارون سحر مبين. Sadaqallahul Azim. Yan po sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul chapter 61 verse 6, verse 6. Ito po sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating wika. At para po ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan, mga kapatid, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po sa Suratul ito po. At ang sinabi, at alalahanin na si Isos ang anak ni Maria. Malinaw po. At nagbatya. O angkan ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo na nagpapatotoo sa Torah, mga batas, at ipinadala sa inyo ng una pa sa akin. Tingnan mo yan. At nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang sugo na sumusunod sa akin. Ang pangalang itinatawag sa kanya ay Ahmad, alalong baga. Ang ibang pangalan ni Propeta Muhammad, ang literal na kahulugan nito, Ahmad, ay siya ay nagpupuri kay Allah ng higit pa sa iba. Datapwat nang siya ay Ahmad, ay pumaroon sa kanila na may mga maliwanag na katibayan, sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. Ayan, Allahu Akbar. Tingnan mo. Yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit anong iparating niya doon, yung ibang mga matitigas ang puso, na sinasabi nila ay nasiraan na ng ulo ang propeta. Hindi nila alam, yung mga kasulatan na yun na nauna, ay ipinapahayag, ay pinaparating ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Yan po yung mga kasulatan na ipinadala sa kanila, mga kapatid, ay 5 kasulatan. Wala nang ibang kasulatan ipinadala. Pinakalas na po yung ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may dalang patnubay sa sangkatauhan, yung Quran. Di ba? Kaya yan po, kapatid, ang pangatlong iman. Pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano natin masunod? Pag hindi po natin yan sundin, isa-isa yan, abay, wala. Naligaw po tayo. Yan po, mga kapatid, ang ating mga paliwanag sa inyo. Dadako na po tayo sa ang paniniwala sa Al-Qadar. O tadhana, mabuti at masama. Yan po yung pang-4, kapatid. Ayan. Medyo kulang po tayo sa oras. At ang oras po natin ngayon ay alas 8:54 ng gabi. Ayan. So, sa susunod po, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin din ho yan. Dahil kinapos po tayo sa oras. At lagi niyo po tandaan, kapatid, tayo po ay nangangarap, bawat isa sa atin, dahil tandaan po natin, ang mundo mapuntan natin, kapatid, ay 5. Una-una, doon sa kanya. Pangalawa, doon sa sinapupunan ng ating ina. Pangatlo, dito sa mundo. Pang-4, doon sa libingan natin. Pang-5, araw ng pag-ukom. Hukumin na yung mga pasaway na mga ipinanganak sa Islam. Ayun yung sinasabi po natin, kung hindi nyo sinunod ang Allah, ay parusahan din po tayo doon. Yung pagdarasal, parusahan din po tayo doon. Yung pagjaka, gawang-gawa, yung pag-ayuno, yung pag-hajj. Lalo na po yung 6 na iman, hindi natin sundin niya, mga kapatid, ay matinding parusa ng Allah. Kaya kung pangarap po natin sa ating buhay, ay paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin po natin, kapatid. Dahil ang mundong ito, walang magtatagal dito Wala pong kasing tigas ng bakal. Tinan mo yung mga bakal na yan, kapatid, na Dato Jiri, Dato Saylila Kamsali. Pambira, puro Jiri na lang ang aking nababanggit Dapat Dato Saylila Kamsali. Yan po, mga kapatid. At kapos po tayo sa oras.
At tayo po muna ay magbatian portion. Paunahin po natin ang ating kapatid na Dato Sailila Kamsali upang kanyang batiin ang kanyang pamilya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shout out po sa papatayan ko na tapira ay ko na sa lipagagat sa Qatar. So sa mga taga-Pran kanan tayo na kuha na ka ipashare ka po kanila niya po. Inshallah. Do aron pa masan galing pa ang kuwen niya umang kuha na di ko kuha na si Kagi Talks. Yeah. Si Kagi Talks napi san sa linantangan na. Yan ba'y tumawag sa'yo? Okay, batiin mo. Do naman niya sa perview niya sa that's na basta ipangwana ipaniran kay niya ba kano marakali pakatolon. Surinin kasabutan doon katuntayan. Ano na metro niya ko pa ikinagakuha na. O siya sa para niya mga taga-Parako. Alhamdulillah. O yan. So yan po si Dato Sailila Kamsali at upang ating kaagapay sa programang ito. At pasensya na po kayo mga kapatid dahil hindi po natin natapos yung 6 na iman. Ay meron po natitirang 3. Yung po yung paniniwala sa kadar o tadhana. Yan po ipaliwanag po natin sa itong darating na Friday at pang-4 yung po yung kadar. Yan po. Tadhana. Pang-5 yung po yung maniniwala tayo na merong anghel at pang-6 maniniwala po tayo na meron araw ng pag-ukom. Yan po yung hindi natin natapos dahil kapos po tayo sa oras, mga kapatid. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig sa oras na ito at naway kung ano man po yung aming pagkakamali na hindi galing sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan po ay sa amin po yan. So kami po ay humingi ng paumanhin sa inyo at kami po ay nagsasalita kami dito ay meron pong patnubay. Meron pong evidence na galing po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi po yan na galing sa amin ay galing po yan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana po meron po kayong napulot na aral sa aming mga tinatalakay, may kaugnayan po sa iman o 6 na pananampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po yung iman na yon. Napapasok din po yan sa pananampalatayang Islam. Ano po mga kapatid? So sana po ay ito po ay nakikinig po sa atin. Binabati po natin si Nordjana MT Abinal at dyan po sa may barangay Mantapuli, Poblasyon Marantaw Lanao del Sur. At binabati ko po at yan po yung ating chapter president dyan sa barangay Mantapuli. At sa lahat po ng kanyang pamilya Abinal at siyempre yung kanyang uncle na tumatakbong itong SBP basta tumatakbo siya sa Bangsamoro, yan po at wala po tayong kodigo na para mabanggit po yung kanyang uncle. Inshallah kung may pagkakataon na ating pong makapanayam sa ating programa na Balitang Reporters Action ngayon para maunawaan po natin yung kanyang mga layunin o kung ano po yung kanyang mga masasabi sa ating programa sa Balitang Reporters Action ngayon. Yan na po mga kapatid, mga kababayan at pahabol po ito, babatiin po natin si Bulit Quezon watching. Diyan po yan sa Barangay Kulyat, Tandang Sora, Quezon City. At siyempre ho, yung ating president ng Buklod, nagkakaisang Muslim Christian Incorporated sa pumuno po ni Sultan Dato Wata Dato Ting. Ayan, si Baliwan po yan. At ang kanyang sinabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabuhay ka, Dato Mads Pangulima. Ayan, okay. Pagpalain ka, praise Ting. Naway ang kapayapaan ay sumaatin. Yan lang po mga kapatid, mga kababayan. At naway, gantimpalaan po tayo ng Allah sa gabing ito, ang programang Boses ng Islam. At ako po ay mag-iwan sa inyo lahat ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumaatin nawa ang kapayapaan at pagpapala
Ay, pahabol pa. Si Nas Boysan, nakikinig sa oras nito narito sa ating studio. Ang kanyang may bahay, si Boysan, pamilya niya, lahat diyan sa Mindanao. Okay, yan lang po. At maraming salamat po. Mabuhay po ang Sambayanang Pilipinas. Ang inyong kapatid, Dato Mads Pangulima. Mabuhay po ang Sambayanang Pilipinas. Boses ng Islam. Boses ng Islam.